Kung roadster ang trip mo at gusto mo ng barumbadong makina sa isang compact na motor, isa na siguro to sa masayang gamitin ngayon 2026. Boys and girls, ang Triumph Trident 800. Kapag narinig ko ang pangalang Trident, naalala ko yung pakiramdam noong unang nasubukan ko ang 660 way back 2021. Kakatapos lang ng pandemic noon. Pero ngayon 2026, ito na ang Trident na naka-steroids. Bakit? Kasi gumagamit ng 798cc displacement, fuel-injected, liquid-cooled 12 valves, 3-cylinder, double overhead cam na may 113 horsepower at 10,750 RPM and 64 Nm of torque at 6,250 RPM. Same engine to ng Tiger 800 na nandun, pero iba lang ang pagkakatune. Fuel tank capacity is 14 liters, may bigat na 198 kilograms at mabibili nyo for 649,000 pesos. Meron tatlong kulay na available sa Trident, ang ash gray, carnival red, yon trip na trip ko yung kulay na yon, at jet black na nasa harapan natin ngayon. Daytime running light na mukhang Batman, then Triumph logo sa gitna, LED low beam sa taas at high beam naman sa baba. Yan, ganyan yung tsura niya. Ang elegante tignan ng front end niya, no? Sabay mo pa ng sporty cowling sa taas. LED turning lights na nakakapit sa may suspension. Usually mga naked bikes may bracket sa gilid ng headlight, pero dito nila kinapit sa suspension. Ganito ang itsura niya while turning, and hindi naman siya ganun ka-wobbly. Alam niyo, ang ganda rin pala sa black ng Trident, no? Jet black, tapos sinaluhan nila ng gold wheels. Lahat pumapogi kapag naka-gold wheels eh. Kung familiar kayo sa 660 na Trident, halos ganun pa rin yung itsura ng tangke niya. Medyo round tank design, pero pagkakaiba lang dito. Sa 660 kasi hanggang dito yung cutout ng fairings niya. So for 800, medyo in-extend nila banda dito. Pero as stock, meron na siyang cutout sa design niya. Diyan kakapit yung mga legs natin. At dito rin nila nilagay ang badge na Trident. Then sa harap, Triumph logo. By the way guys, hindi po metal ang tangke nyo. Plastic po siya. So kung maglalagay kayo ng mga magnetic tank bag, mukhang hindi siya ubra. Siya nga pala, for the frame, ginamitan nila ng tubular steel perimeter. Then, meron pa rin kayong maliit na kawaling sa gilid ng radiator na may 800 logo na namumula. At sa baba naman, nilagyan na nila ng undercowl. Kaya napaka-sporty na tignan ng bagong Trident. For our foot pegs, naka-metal foot pegs kayo at heel guards. Ganon din sa passenger foot pegs. Tail section, ganito ang itsura niya. Meron kayong dalawang pirasong upuan. Hindi na katulad dati na isang buo, so pinaghiwalay nila. Napapansin kong dahilan kung bakit nila ginawa yun, kasi para makapaglagay kayo ng mga seat cowl. Yun yung accessories para maging single seat yung design ng tail section nyo. Para mas maging sporty tignan. Malapad yung main seat. Ganda rin ang itsura. May design siya na parang kidlat sa part na to. At ganito ang itsura ng pillion seat. Alam niyo, okay din eh. Malapad siya, pero hindi lang ganong kalakihan. I mean, ayan. Mukhang relax pa rin naman ang mga back ride nyo. Teka. Hindi nga lang siya ganoon kalambot. Mas makapal yung foam para sa rider. Tail end, tinapos nila hanggang sa likod ng pillion seat. Wala siyang extended cowling. At ganito ang itsura ng taillight nyo. Also with Triumph logo. May pamilyar na round TFT display na halos katulad na mayroon sa Trident 660. Pero doon para sa akin, isa to sa may pinakamagandang display sa mga nagsilabasang motor ngayon. Alright, so may dalawa tayong screen. Sa taas ang ating tachometer, fuel gauge at speedometer. Sa baba naman ang ating gear indicator, clock, outside temperature at date. Tingnan natin yung ibang settings ng bike. Once na pinindot natin yung up button, makikita natin ang brightness settings. So, sa ngayon nakatodo siya. Which is, lahat ng motor na ginagamit ko, tinutodo talaga ang display para mas kita sa daan kahit in broad daylight. So, pwede siyang ma-adjust at kung napansin nyo, biglang umakyat yung gear indicator. Kasi kailangan nyo makita yun while riding.
Also, service interval. Nakasulat dito kung kailan ang next service nyo at ang odometer ng bike. So as of now, nakaka 133 kilometers pa lang ang bike. Next service is 868 kilometers. So mga 1,000 kilometers. Engine temperature in bar. Hindi ko lang sigurado makikita nyo to in digit. Fuel status, naka-liter per 100 kilometer pa po siya. Mamaya subukan natin baguhin. Also, current fuel consumption. Trip meter. Pwede nyo ring i-reset sa part na to. Main menu na mamaya babalikan natin. Intercom deactivated. And yes, mga Kitty Pies, pwede nyo i-connect ang bike through the use of Triumph app. So, kailangan nyo lang download sa cellphone nyo yan para kahit pa paano mag-sync yung display, yung bike sa cellphones nyo. Doon pwede nyo ma-navigate yung mga features na to. Pag pinindot natin ang main menu, makikita natin ang riding modes. So, once na pinindot natin ang main menu, mapapadpad tayo sa riding modes na by the way, mayroon 3 riding modes ang bike. Tulad ng ibang motor, rain, ililimit nyo yung power ng bike pero tataasan nyo yung traction control. Road, nasa balance lang lahat ng mga settings niya. At sport, pinakamalakas na power pero mas mahinang traction control. So for the rain, makikita nyo dito ang mapping. Kung gusto nyo road at rain, pwede nyo ibahin pa rin. Pwede nyo baguhin, depende sa preference nyo. At traction control, pwede nyo baguhin yan. Susunod ay bike setup. Dito natin makikita ang TSE o Triumph Shift Assist. Ito yung term sa quick shifter nila. So, syempre, enable natin yan. Favorite yan. Indicators, automatic traction control, enable, service, trip setup. Dito pala pwedeng reset. Display setup, brightness, visible trees, shift indicator, language, units. Ito, gusto ko baguhin to. Tayo sa kilometer per liter para malaman natin mamaya fuel consumption ng bike. Temperature, Celsius, tama naman. Bluetooth, yan, pwede connect yung cellphone nyo. Hindi na muna natin gagawin yan. At reset to defaults. So mga Kitty Pies, this is our dash for the Triumph Trident 800. Halos katulad lang din ng Tiger 800. Ganun din yung mga nakasulat sa dash. Iba lang yung itsura na display. And also mga warning indicator sa gilid. Naka-wide handlebar din ang Trident in matte black. Sa kanang handlebar, makikita natin ang kill switch at ignition switch. At sa baba naman ang hazard button. Ikatikasan lang pindutin ng hazard button. Throttle rubber na may Triumph logo as well. Also ride-by-wire ang bike. At may clink bar end. Brake lever adjustable in 4 levels. At may decent na laki ng side mirror. Sa kaliwa, mas marami tayong button dito. Sa pinakatuktok, I-beam. Yun nga lang guys, wala siyang passing light. Subukan kong buksan ng motor. Kung pipitikin ko siya, automatic siya mag-high beam at low beam. Hindi ganun kataas yung high beam niya. So kung gusto yung gawing passing light to, kailangan nyo pitikin na mabilis. Cruise control, yes, may cruise control po ang bike. So biyahin natin sa mga streets. Arrow button para matagal natin ang dash. Enter button, turning switch, busina na napakatigas, at easy access sa riding modes. So for example, running kayo, hindi nyo na kailangan pa pumunta sa main menu. Then riding modes, hindi nyo na kailangan gawin yun. Pindutin nyo lang tong part na to, nasa baba, at madali kayo makakapili ng riding modes. Yun nga lang guys, wala tayong easy access para ma-adjust yung clutch lever. For the front suspension, naka 41mm Showa separate faction forks na adjustable ang compression at rebound. So dito siya pwedeng ma-adjust sa part na yan. Ayan. Also may reflector siya sa gilid. Baka pwedeng tanggalin to. Ganda talaga ng gulong ng Trident to. 310mm floating disc na may dual 4-piston J1 calipers. Hindi lang nakasulat pero guys, J1 calipers to. Trident 660 kasi Nissin calipers yung ginamit nila. So dito, palit sila to J1. Also meron na ring ABS at cornering ABS. Also guys, meron siyang wheelie control. Yun nga lang, nakalink siya sa traction control. Hindi nila pinaghiwalay. Suspension sa rear, nakamono with adjustable preload and rebound. Stock exhaust, mounted na sa gilid. Hindi katulad dati na naka-underbelly. So ngayon, ganito na ang itsura niya. Tingnan nyo naman yung catalytic kung gaano kalaki yung yun nga lang guys, kung mag-nitpick ako, medyo hindi ganun kagandahan yung stock exhaust niya. Bago yung unit pero may mga onting gasgas na. So siguro itong part na to madaling magasgasan. Tsaka may mga onting uwang siya. Kasi yung Tiger 800 manipis eh. I mean ganyan kanipis oh. Pero hindi gasgasin. Rear brake, naka single disc with single piston calipers na may ABS as well. Tingnan nyo yung mugs, oh, ang ganda ng itsura. Madali na din magangin ang gulong dahil nakapaside yung pito niya. Napakagandang 17 inches alloy wheel in gold. Stock size is 180 by 55 dito sa rear at 120 by 70 naman sa harap. Yung dating Michelin Road 5 ay ngayon naka Road 6 na kayo as for your stock tire. May kapit yung gulong na to kahit basa yung kalsada eh. I mean, tingnan nyo naman yung grooves.
Dami niyan. Just in case gusto nyo makita kung anong meron sa ilalim ng upuan, buksan na rin natin. Saan yung susi? Ito pala. So, ayan. Wala kayong mailalagay. I mean, kahit pa paano, meron kayong isang tool. Mga fuse nyo dito nakalagay sa may ilalim ng pillion seat. Kahit ata o RCR, wala lalagyan tong motor na to eh. And for the main seat, kailangan nyo pang i-unscrew tong part na to para ma-fully tanggal nyo. So, hindi siya easy tanggal kung gusto nyo magpalit ng battery. Okay na tayo dito sa garahe. Punta na tayo sa unang upo. Ito ang pangalawang beses na masubukan natin ang Trident 800 dahil nasubukan na natin siya nung launching. Aminin sa inyo, ang liit talaga tignan. Pero ganun pa man, dude, busog-lusog yung makina nito. 800cc. So kalimutan nyo na yung 660 Trident. Though meron pa rin naman, pero mas mamaw to. Ganda tignan ng tail section ng Trident talaga. No? Andun yung signature na pointy tail and tapos yung fender niya. Hiniwalay nila eh. Aluminum ba to? Oo nga. Kung ako magkaka-Trident, ikikip ko tong part na to. Tapos siguro seat cowl lang dito sa may bandang pillion seat. Tapos siguro exhaust. Okay na. Okay, upuan natin ang Trident. Okay. Nice. Seat height ng bike is 810mm. Mas mataas ng bahagya ko para sa 660 Trident. We are 6 flat with 34 inches inseam. At ganito po ang itsura ko sa bike. Well, in my own perspective, habang nakaupo ko sa kanya, aminin ko maliit sa pakiramdam yung motor. Sa build ko lang yun guys ha. Pero siguro for average Filipino height, mukhang papalag to. Buksan na natin. Guys, kapag hawak nyo ang Trident, hindi siya ma-operate ng basta lang. Mga normal na ignition kapag pinindot nyo yan kahit naka-neutral, aandar yung bike. Pero sa Trident, parang scooter, kailangan nyo pigain yung left lever, yung clutch lever. Then, ayan, aandar na siya. Sigaw ng triple, in-stock exhaust pa rin ko sa inyo. Grabe, galit na galit, no? Okay, riding modes. Set natin sa road lang muna. Ito yung balance mode. Then side mirror. Traction control naka-enable naman. On and off lang yung traction nito, walang level. Okay na tayo dito. Tara. Trident 800. Riding position natin sa bike, medyo pa-forward tayo ng bahagya. Wide handlebar. So, dito sa part na to medyo relax tayo. And yung paa natin medyo papasok. Macho ang stance natin sa bike. Gaano yung motor. At yung upuan natin, well, wala masyadong room yung main seat niya. I mean, kapag nag-attack position tayo, tatama agad yung dulo ng pillion seat sa likod ng puwet natin. So kapag nakaupo ka na, yun na yung position mo. Hindi rin siya ganong katigas, hindi rin siya ganong kalambot. Wala pa palang tank pads ang motor. So kapag kukuha kayo nito, might as well bilhin na lang kayo ng ganong accessories. Kasi ang lapit natin masyado sa tank eh. Gasgasin tong part na to. Pero alam mo kung ano, agad una ko napansin sa kanya, gaano siya kagaan. I mean, sobrang nimble ng bike. Pasok tayo dito sa corner sa example. Actually, pwede nga pang racetrack tong bike eh. Parang na kayo yung gulong. May Shilindro 06 kayo dito. Though makapit naman siya, oo. Good for the street. Pero dinisign to para talaga sa mga basang kalsada. Nakita nyo kung gaano kadami yung mga grooves niya. And also para mas humaba mileage ng gulong. For our display, dahil tinodo natin sa brightness kanina yung settings, kahit kaya direct tayo sa araw, grabe. Kitang kita ko yung mga info na binabato niya. Actually, gusto rin dash niya. Ang ganda rin dash. Halos ganito rin ang cockpit niya sa 660. Nakakapanibago lang tong Ford na to. May additional cowling tayo sa bandang noo niya. Doon na. Tayo dito. O vibrate ba ang Trident? And actually, 3-cylinder, hindi naman gano'n ka-vibrate yung mga ganitong klaseng makina. Kahit sa foot pegs, wala kang maramdaman. Kahit naka-metal foot pegs, walang rubber, walang nag-absorb ng vibration. Smooth pa rin yung takbo nyo sa bike kahit high RPM. Alam nyo kung tutusin, linear yung power sa bawat bitaw niya. Ang ganda sa mga 3-cylinder engine guys. Kung tatanungin nyo, iba ang dating ng 3-cylinder. Actually, mas pipiliin ko pa nga ito sa mga 4-cylinder engines eh. Sa 3-cylinder, una pa lang hanggang dulo ng RPM, bibigay niya yung gusto mong bitaw. Oh, yeah. Ang wide naman ni tropa mag-U-turn. So mamaya masusubukan natin sa part na kapag maluwag na. Is kung kukuha kayo ng Trident 800, isa sa mga dapat yung malaman, eh mainit yung bike. Inaasahan ko na to kasi yung Tiger 800 sa garahe, ganito rin yung bugay. Ganito rin yung pakiramdam, mainit sa binte. Lalo na kapag ganito, naka full stop ka, eh nabubugan na naman. Grabe.
Kaya yung mga balat nyo na nakasilip, yan parang niluluto yan. Kahit pala nag-high-socks ako. Sabay mo pa ng ganito kainit na araw. No! Hindi mo kasi makikita dito yung temperature ng bike eh. In-bar kasi siya eh, oh. Nasa gitna naman siya. Daming icons bago kayo mapunta dun sa gusto nyong display. Siya nga pala guys, kanina nagpagas ako. Ang karakteristik ng Trident, kapag tapos yung magpagas at mandar na kayo, hindi mo naangat yung fuel gauge nyo. May ilang metro pa bago siya umangat. Siya katulad ng naka-ugalian natin kapag nagpagas ka na, angat agad yung gauge nyo. Dito hindi, maghihintay ka pa. Kumbaga may delay. Tara, subok tayo ng power dito sa part na to. Grabe sarap nun. Ang sarap niya ipasok sa mga corners. Sabay yung pinong-lakas na makina. Fifth gear pero galit pa rin yun. Kaya pala may quick shifter tayo. So upshift and downshift, mabilis natin nagagawa yun nang hindi tayo pumipagka sa clutch. Okay, fuel consumption ng bike. Tayo na 16 km per liter. Okay na din yung fuel consumption niya dahil nasa mid-range ang bike. Mga 1000cc nag-range sa 12 sa G's. Triumph Trident 800. What we don't like about the bike. Unang-una, kung gaano kainit yung motor. Kung nasanay kayo sa mga Japanese brand, kung first time yung magkakaroon ng big bike, might want to consider kung gaano kainit yung bike. Yes, mainit po siya actually. Pero kapag running naman kayo, hindi siya masyadong maharap naman. Pero to think na gagamitin nyo to madalas sa tambike, siguro pamasok ko din sa trabaho. At kung ano-ano pa, pag naipit kayo sa traffic, pag bumuga na yung fan, ayun na, boom. Pangalawa, yung busina niya. Matigas yung busina niya. So yun, siguro sanayan na din kapag araw-araw yung ginagamit. Konting effort sa pag-push. Pangatlo, kung gaano ka-compact yung motor. Kukuha ba ako nito kung may extra budget ako? Para sa akin, pasensya na kayo pero mukhang hindi dahil masyado siyang maliit para sa akin. I mean, oo, maganda siya pero para sa build ko, hindi eh. Pero kung kayo ang tatanungin mga Q2 Pies, 649,000 pesos. Kukuha ka ba ng bagong Trident 800? Let me know in the comment section down below. From 180 kaya pa bang 190 nito? Mukhang kaya pa naman. May konting space pa kayo. Hindi rin naman siya tatama sa tapalodo nyo. So yeah, this is our take for the 2026 Trident 800. Actually parang ulat nga bigla eh. Ang gulo ng panahon no? Diyos ko day. 40 degrees tapos biglang ay, di bali mag-uulan na naman eh. Yun nga lang pag umulan, hindi ka naman makakapagmotor. Bago natin tapusin ng video, big shoutout to Triumph Philippines dahil pinadala to sa bahay natin para may share sa inyo kung anong may offer ng bike. Kaya mga kitipais, hanggang dito na lang muna tayo. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. By the way, ngayon ko lang napansin naka-steel braided pala yung brake hose nyo. Tsaka wala pala kayong radiator guard. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.